Sakit ng pakiramdam ko. Hala, ano nangyari sa akin? Nay? Anak, tulungan mo ako. Ano nangyayari sa'yo, Nay? Pati ulo ko. Nay, ito na yung gamot mo. Tama na. Kala ko naman na paano ka na, Nay? Kaka-tiktok mo yan eh. Bakit? Ikaw lang ba pwedeng gumawa ng mga uso? Parang gusto ko rin gawin yan, Nay. Tara. I-cancel ko muna diet ko. Magmumukbang tayo, guys. Bumili ako na tong buldak na carbonara. Sabi nila masarap to. Guys, kasama natin si Jungkook Imnida. 안녕하세요 여러분, 저는 로독입니다. So, what are we cooking today? Today, buldak carbonara with spam and onigiri. Okay, first step natin, pakuluan muna natin yung noodles. Meron din pala tayong spam, guys. Ilalagay na yung gatas. Sabi mo kung stop na, Jungkook. Go. Di pa? Ilalagay natin to lahat. Tatapag na ako, guys. Ilagay na natin yung cheese. Guys, kain na tayo. Sobrang naglalaway na ako. Kasama natin magbumukbang si Haniban. Hello po. And si... Jungkook입니다. Kain na tayo! Guys, kung ako sa inyo, magluto na rin kayo. Meron kaming spam. May egg din. So, ang challenge natin, walang iinom ng tubig. Hanggat hindi na uubos. First bite, guys! Sarap! With egg. Parang hindi talaga tayo magtutubig kasi hindi naman maanghang. ASMR. Try natin with nori. So, binabalot siya. So, ganito siya. Ibalot nyo. Sarap nito. Sobrang galing ni Jungkook magluto. Bilang native Korean talaga siya. So, ganito ba yung ginagawa niya pag nasa Korea ka? Yes, the samgyup. Yung finals at midterms nyo ba ito ginagawa? Thesis na box. Ito lang ang bag ko box. ASMR. Grabe, hindi halatang gutom na gutom kami, oh. Walang nasayang na pagkain. So, i-rate ko siya ng 10 out of 10 dahil sobrang sarap niya. 10 out of 10, like super. 1,000 over 10. 감사합니다. Excited na ako pumunta ng Korea. Mag-request kayo ng mga vlog namin doon. Yes, guys. Kung anong pwedeng kainin doon, saan pwedeng pumunta. Tsaka magsa 7-Eleven tayo, guys, doon. Charan! Kamsamnida! So, ayun lang naman, guys. Thank you for watching this video and see you on my next mukbang! Bye! Dapat ano? Aling goodbye sa ano? 안녕. Hana Dulcet! Annyeong! Nay, namumula mata ko. Ayan! Kaka-cellphone mo yan eh. Nay, for over 50 lang ako sa quiz namin kanina. Naku! Kaka-cellphone mo kasi yan, anak eh. Nay, parang may effect na skincare mo. Ang fresh mo na. I know, right? Hindi kasi ako gaya mo na puro cellphone. Nay, ubos na pabango ko. Oh, puro ka kasi cellphone. Nay, ninakawan daw yung kapitbahay natin. Grabe, nakakatakot. Oh, ayan! Cellphone pa more. Nay, sobrang sakit ng ulo ko. Tapos, inuubo pa ako. Ayan! Oh, alam ko na sasabihin mo. Oo na, kaka-cellphone ko na to. Ay, hindi. Iba na yan. Kapag may 2 symptoms ka, gaya ng headache at ubo, pwedeng flu na to. Oh, eto anak, uminom ka na itong BioFlu. Ay, wow. Hindi sinisi ang cellphone na. 15 minutes later. Nay, bumubuti na pakiramdam ko. O, diba? Mom knows best talaga. Nay, nawawala yung pera ko sa bulsa. Nakita mo ba? Hindi mo kasi iniingatan yung 500 pesos mo eh. At higit sa lahat, kaka-cellphone mo yan. Ha? Wait, paano niya nalaman na 500 yung nawawalang pera? A day in my life, pero hindi ako magtatagalog, magkakapampangan ako. Nung Eyo Balo guys, kapampangan ko, yes. May panganak ko kay Pampangan eh. Pero ako masyado magkapampangan ka ng video ko. So lumuwal kami ng abe ko, munta kami king outlet store. And medyo marimlaking wall. Sana li ko mga algal ne. Ako Balo, pero bala mo awkward kung magkapampangan king camera. Pero alin ako makanila magsalita pa checking personal. So tara, tugi kayo kaya kami. Lumuwal ta na guys. Diyos ko, karimlan eh. Mga siyas na ako gamat.
Baluyo, adwang Domingo na ako cholo ang bansa. Kukutang dana nung kapilang kumuli ako nung muli ko pa. Keling Japan uso yung motoran pong tricycle. Gamitan da kaya ni train. So lungob ta na keling station. So salita ng ticket. Ticket. Kapag Tagalog, ticket. Pero pag Kapampangan, ticket. Dapat maka-emphasize itang K. Keling Japan, balong-balo mong mabulok yung asbuk yung kasabi mo. Kapag mamasok yung asbuk, itry tayo. Ay, ayun na papansin din sinabi ko na. So, atso kami ngayon ni Keling Mitsui Outlet. Kasi wala na kami agawa ka rin pera mi, kaya iwaldas mi nemo. Kaya bang, joke ya ito ne. Danupa na ako, grabe. Mangalgal din kalamnan ko. Mantunta mong pipanganan, tara. Manganta na. Sakto ya mo. Mas masarap na pa rin magluto din Kapampangan. Biro mo guys, pero okay naman. Okay, class. 5 points sa akin ang makakasagot neto. Ano ang pangalan ni Rizal? Ma'am. Yes, Scarlett? Rizal Park. Anong Rizal Park? Jose Rizal yon. Diyos ko, mga bata ngayon. Siya ang pambansang... Ma'am, siya ang pambansang opa. Siya ang pambansang bayani natin. Anong pinagsasabi nyo? Oh, kompletuhin nyo to. Ang kabataan, ang pag-asa ng busan. Mali! Bayan! Pinagluloko nyo ako, ha? O eto, ano ang sinulat na libro ni Jose Rizal? Ma'am, El Filibusterismo. Imnida. Tama na sana eh. Naloloko na kayo sa K-pop at K-drama na yan, ha? Last na talaga. Ayusin nyo na. Okay, class. Last question. Sino ang kapatid ni Rizal? Kapatid ni Rizal? Ma'am! Eto, sure na ako sa sagot ko. Yes, Scarlett. Ang kapatid ni Rizal Park ay si... si Sandara Park. Nandito ako sa Japan at kakain tayo kasi di ako makatulog, guys. Time check, 1 AM na. Imbis na natutulog, kakain tayo. Buti na lang talaga sobrang lapit lang ng Family Mart sa hotel namin. Ito yung hotel namin, tapos ito lang yung Family Mart. Diba sobrang lapit? Sobrang daming pwedeng bilhin, oh. Daming onigiri, oh. Kuha tayo neto. Mukhang masarap tong chicken and vegetables. Hindi naman ako sobrang gutom. May mga gusto lang ako itry. Kuha tayo netong favorite kong drink. Try naman natin tong blueberry na flavor. Tapos ganito din yung Yakult nila dito. Actually, pampatulog pala to. Akala ko Yakult talaga siya. Ito muna bibilin ko dito, hanap tayo ng 7-Eleven. Eto guys, may nanap ako 7-Eleven. Parang masarap to, oh. Mukha siya lasagna. Tikman natin. Dito na lang natin siya kainin sa labas. Parang fantasy din kumain dito sa kalsada nila. Sobrang safe dito sa Japan, promise. Unahin na natin tong sushi. Alam nyo ba, kahit maglakad kayo mag-isa dito, sobrang safe, promise. Walang mga haras sa inyo. Walang kriminal, ganyan. Kaya ang sarap maglakad sa labas kasi alam mong safe ka, di ba? Tapos, sobrang babait pa ng mga Japanese. Swear. Pero sabi naman ng ibang Japanese, parang mas lang nila yon, pero ang totoo, ginajudge ka nila. Pero at least, di ba, mabait sila. Di kagaya na pumunta ako ng Hong Kong, sobrang susungit ng mga tao, sisigawan ka pa. Kapag may hinahanap ka, talagang tutulungan ka nila. Tapos palagi sila nakasmile. Kaya promise, Japan talaga yung favorite country ko. Last bite. Okay, next natin itong parang lasagna. Guys, sobrang bango. Sobrang sarap ng itsura niya. Tikman na natin. Ang sarap! Ito din yung gusto ko sa Japan. Sobrang sarap ng mga pagkain nila. Like, promise. Wala pa kami natitikman dito sa Japan na hindi masarap. Kaya every time na pupunta talaga kami dito, promise na yon, natataba kami. Pero okay lang, Japan to eh. Alam nyo, minsan, naisip ko na dito na lang kaya kami tumira. Pero ang naririnig ko sa ibang foreigners na nakatira dito, masaya lang daw dito as a tourist. Pero kung dito ka natitira at mag-work, nakaka-depress daw, ganyan nakakalungkot. Kasi sabi nila toxic daw yung work environment dito. Pero ako, kung titira ako dito, gusto ko forever tourist ako. Inumin natin tong Yakult na nakakaantok. Last bite! Pabalik na ako ng hotel, guys, and inumin na natin to favorite nating drink. Medyo malansa siya, tas maasim. So, yun lang, guys. Bye! Ladies and gentlemen, mga ikasiko kabukanan, let us all count down Sana maganda. and lift our eyes. 3, 2, and 1! Ayan, this signals that the spirit of the season has Magkano budget dyan? 500 pesos? Guys, naiiyak ako ngayon. Sobrang lala na nangyari sa akin. Imagine, 8 AM yung flight namin mamaya ni Honey Bunch. Nandito pa kami sa Korea. Tapos, ang nangyari, oh my gosh, grabe. Sobrang nakaka-stress. Bumili kasi kami dito sa cosmetic shop na tier. Tapos, edi may mga tax refund siya. Edi binigay ko yung mga passport namin, ganyan. Yung kay Honey Bunch na balik. Tapos ako,
Ang tanga ko kasi na-distract ako kay ate kasi marunong siya mag-Pilipino. Siyempre na-entertain ako ganyan. So anong nangyari, inaya na ako umalis ni Honey Bunch. Hindi ko man lang napansin na hindi ko nakuha yung passport. Sobrang tanga. Kumain pa kami, naglibot-libot pa kami. Like hindi ko man napansin. Pauwi na kami papuntang hotel. 600 pesos yung booking. 10 minutes lang kami nakasakay, tapos chinek ko yung bag ko. Sabi ko, bakit walang passport dito? Wala yung passport ko. Tapos naalala ko, naiwan ko pala doon sa tier shop. Ay, kanina sobrang nanginginig ako. Sobrang gusto kong umiyak. Problema pa is hindi pa siya 100% sure kung sa theater na naiwan yun. Hindi doon talaga, sure ako na sa tier ko talaga siya naiwan. So, kailangan ko ulit mag-rebook ng flight namin papuntang Tokyo. Ang mahal. Grabe, kasi bukas na agad. Ang worst case scenario pa dito, baka na-misplace nila or nabigay nila sa ibang customer. Shit. Pumunta kami sa police station dito, tinawagan nila yung mga staff kaso hindi na daw kaya. May tumutulong sa amin kanina kaso hindi na talaga siya pwedeng buksan. Ngayon pa talaga ako sinusubukan ng panahon kung kailan last day na namin. Like ngayon pa talaga siya nangyari. Kasi pag hindi ko nakuha yung passport, wala. Uuwi na talaga kami ng Pinas. Kailangan ko kumuha ng emergency passport. Kasi imagine, bayad ko na lahat ng hotel namin sa Japan. Kung di kami matutuloy dun, parang nagsayang lang ako ng pera. Guys, update ko kayo mamaya kung makukuha ko yung passport ko or kung matutuloy pa yung Japan trip namin.